Itong ating ebanghelyo ay kadugtong ng ating pinagnilayang gospel, no? Yung una, nung Friday, we started the chapter 8 of Luke by knowing who were supporting the Lord. May mga benefactress na sila noon, mga benefactors. Okay, sila Mary Magdalene, sila mga babae, kalimitan. And then, last Saturday, the reading was the parable of the sower. The parable of the sower. Sower went out to sow. And then yung in-explain ang ibig sabihin ng seed. Ang mabuting buto na nahulog sa matabang lupa ay mamumunga. 30, 60, 100 uhay. Now, biglang nag-shift doon sa ilaw. Samantalang ang pinag-uusapan ay binhi, tapos ilaw. Let us try to find common denominator noong ilaw at noong halaman na tumubo. Sabi niya dito, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga. Kapag ang halaman ay tumubo, you cannot hide it forever. It grows. Hindi ba? So kapag nagtanim ka, naman mo, magmaliit pa, maliit, pwede mong itago yun. But for example, a mustard seed na sinasabi sa gospel, you cannot hide it forever. Kasi malaking puno daw yun eh. Diba, na pamamahayan ng mga ibon, sisilungan ng mga tao, lililiman sila ng malabay na sanga ng puno. Ngayon, the same way, you cannot hide a light. Hindi pwedeng itago ang ilaw. Hindi ba? Kasi nga yung parola, halimbawa may parola tayo dyan sa Rian, andun ka sa malayong dagat, sa kadiliman ng gabi, kahit aandap-andap yun, mapapansin mo. Kahit mahirap na siyang makita, you can see it. Maliban kung intentionally tatakluban mo. When we were kids, dahil naabutan ko yung walang kuryente, meron dapat gasera na pang magdamag. Hindi ba? Kasi yung gasera pang magdamag ay pag nagising ka, naiihi ka. Hindi ba? Sabi mo, nanay, iihi. So pag mumulat ka at walang ilaw, madilim, makatakot. Kaya meron kaming gasera na pang magdamag. Pero hindi naman siya tinatakloban. Nilalagay siya sa balde, masipa or something. Hindi ba? Kasi baka matutulog na, magmalikot ang mga batang matulog. Di ba? Tabi-tabi lang naman matulog noon eh. Nakahilera kayo. Pagising nyo kung ano na ang itsura niya. Ganon. Wala namang mga kwarto-kwarto noon eh. You sleep together. Eh, di ba? At pagising mo, salasalabat na kayo. Eh, may ilaw doon. Baka masipa or something. Di ba? Kaya nilalagay sa balde. Pero makikita mo pa rin may liwanag. Hindi mo siya tatakluban to hide. Hindi ba? So parang useless na nakita mo yung liwanag o tayo naging mga liwanag, then we will hide it. Pero hindi yon imposible ring mangyari. With what is happening around us, especially kapag pinag-usapan natin yung secularism, na meron kasing growing parang suspicion, especially with what happened in the church in the past years, the sexual abuse, etc. Ganyan, nabalitaan naman yun. Parang nagkaroon ng growing suspicion over priests. Baka yung mga paring yun ganyan, baka yung mga paring yan. Ang tendency noon, yung mga faithful, parang nahihiya tuloy mag-profess publicly nung kanilang faith. Hindi ba? Rather than expressing faith, kasi may mga bansa na, bawa sabihin, tanggalin na lang natin yung mga crucifix sa mga classroom. We have those. Pero may mga mababatas na nagsasabi, dapat non-sectarian yan. Walang crucifix, walang image ni Mama Mary, walang everything. Kahit sa jeep, sa mga sasakyan, tanggalin na yung rosary. Mahilig pa naman tayong magpalawit ng rosary. Si San Padre Pio, si Mama Mary, si San Jose. Sabi, obstruction niya mga yan. Tanggalin na yun. But that's how we express our faith. Hindi ba?
Yun kasi yung paraan natin na pag tayo nakapadaan sa simbahan, nagsasign of the cross tayo. And that's how we express our faith, di ba? Pero minsan yung sa secularization o secularism, tanggalin na lang yan lahat. Parang equal na lang lahat. Wala na sabi yung Katoliko, yun. Ayun. So, yung ganun, the growing suspicion. At minsan, if we are not so happy about our faith, we tend to hide it rather than express it publicly. Hindi ba parang private matters na lang yung faith ko? Ayaw kong, bawa dati ano pa tayo, yung 3 o'clock habits, yung mga ganyan, ihinto kapag nag-oorasyon, yung mga ganyan. Sabihin, bawal na sa mga government offices. May mga nagrereklamo, bakit yung mga Katoliko nagmimisa pag lunchtime? Sa Maynila, may mga ganun, no? Yung mga offices, government offices, nag-i-invite sila ng mga pare na pag lunchtime naman o pag may oras na break, sisingit ng misa. Yung iba nagreklamo. Sabihin, dapat walang misa, ba't ginagamit nila yung hall? Ba't ginagamit nila yung ano? But anyway, hindi naman pinagbabawal pa, so to speak, ngayon. Pero we do not know. So yun, siguro, we don't hide it. Okay? So, hindi tayo naging liwanag para takpan. Hindi tayo naging liwanag para hindi magbigay ng liwanag. Tayo naging mga ilaw para magbigay ng liwanag. And of course, the best way to show our light is to be light. At alam natin yung kahulugan kasi yung kabaligtaran ng liwanag, dilim. Sa pag ang tao ay nadidiliman, kapag ang tao ay wala sa liwanag, iba naman ang ginagawa niya. Okay? A city set on a hill cannot be hidden. Pag ang liwanag, lalo na nasa bundok, you cannot hide it. Ang liwanag ay hindi may tatago. Malibang kusamong takluban o patayin. But it cannot be, hid, no? Hindi pwedeng itago yung liwanag. So, nais natin na totoong maging mga liwanag tayo kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay liwanag para sa atin. Amen.